Letter A? Teka, bakit letter yung napunta sa akin? Di pa dapat number lang? Mapapasok na po ako sa school. O anak, ano yung nasa lieg mo? New fashion po ito, ma. Opo. Eh, ano namang number ang nakuha mo, anak? Number 5 po, ma. Ah, number 5? Oh, siya. Sige, okay na rin yan. Wow! Bes? Ay, Bes, nandyan ka pala. Busy ah. Ano yung pinapanood mo? Nanonood kasi ako ng The Manipulated dito sa cellphone ko. Saan ka nanonood? Sa Look ako nanonood ng mga movie kasi marami kang pwedeng mapanood dun ng mga movies. Tapos, libre mo lang din siyang mapapanood. Ay nga pala, Bes, tignan mo. Number 8 yung nakuha ko. Ay, wow, ang taas naman. Correct. Eh, ikaw pala. Anong number yung nakuha mo? Number 5. Okay na rin yun, Bes. At least meron. Pero bakit parang nakatago? Alisin mo kaya yung nasa leeg mo, Besh? Patingin nga ako. Ay, teka. Teka lang, Bes. Ipapakita ko rin naman to sa'yo eh. Pero, mamaya na lang. Ay, sus? Pwede rin naman ngayon eh. Patingin nga ako. Uy, teka lang. Ito naman eh. Ang kulit mo naman eh. Sabi ko, mamaya na. Tsaka, tayo na kaya. Pumasok na tayo. Oh, anong oras na rin kasi eh. Baka malate pa tayo. Halika na, sumabay ka na sa akin. Ay, nako. Hoy! Ay, awa! Ay, pasensya ka na ha. Kuya, guard naman. Nakakagulat naman po kayo. Nga pala, saan ka pupunta? Saan pa po ba? Eh, di ba pasok ng school? Sandali, huwag ka munang dumiretso sa room nyo dahil lahat ng estudyante pinapapunta sa gym. Kaya ikaw, pupunta ka na rin doon para matingnan na rin kung anong number ba ang nakuha mo. Sige po. Sa susunod po huwag naman kayong manggulat. Nakakaloka kayo. Huwag ka kasing kape ng kape. Guys, dito daw pumunta yung nakakuha ng number 4. Guys, kung sino po yung nakakuha ng number 8, dito daw po kayo pumila. Uy, grabe no? May nakakuha daw pala ng letter. Kaya nga eh. Sino kaya yun? Diyos ko, ako na yung susunod. Bakit parang kinakabahan ako? Ako lang kasi yung naiiba dito eh. Ba't kasi letter yung napunta sa akin? Okay, next. Diyos ko, Lord. Lumapit ka pa dito eh, di kita maabot. Sir, pwede po bang bukas na lang po i-check yung sa akin? Iha, huwag na natin tong patagalin. Ipakita mo na lang kung ano yung number na nakuha mo. Dahil nagmamadali ako. Sige po. Ayo! Unsa man dong? Mangutang naman pud mo. Ang dami ng utang ng mama mo sa akin Hindi na ako magpapautang. Magbabayad na si mama ng mga inutang niya. Ay, maayo! Buti naman at naisipan ng mama mong magbayad. Ang tagal-tagal ng utang nun Oh, sige na, magbayad ka na. Yung listahan. Ayaw nga pala. Ay, ito. 3 pieces na sardinas. Oh, 2 ketchup. Pansit Canton na 4. 2 sabon na Smart. ano pa? Kopi ko blanca na 5. Oh, meron pa? Safeguard na 2. Oh, ayan. Fed na yan Ay, pisting yawa. Bakit ganyan yung mga binayad mo? Ha? Ano ba dapat? Malamang pera. Bakit? Pera ba yung inutang ni mama? Hindi. Hindi naman pala eh. Kung pera yung inutang ni mama, pera din ang ibabayad namin. O sige na te. Ba yun?
Habang busy nga ako sa pamimigay ng kaunting tulong, may maliit na bahay at isang matandang lalaki akong nakita na nakatingin sa malayo. Lumapit ako at nagpaalam ako kung pwede ba akong mag-video habang kasama siya. At pumayag naman siyang magpa-video at pinapasok pa nga niya ako sa bahay niya. Nakapagkwentuhan pa nga kami ni tatay ng saglit, pero nimute ko na lang yung napag-usapan naming iba dahil may mga bagay po na hindi nyo na po dapat malaman. So mga mima, solo lang daw siya dito, wala siyang kasama. Matagalan daw patay yung yung asawa niya. So mag-isa lang daw siyang naninirahan dito sa bahay na to. At yung kabuhayan daw niya is parang binibigyan lang din siya ng may mga kamag-anak din po siya. May mga kamag-anak din po siya dito sa may sa malapit. So minsan binibisita din daw nila si tatay dito para bigyan ng makakain or bigas, ganon. So, kumbaga, mag-isa na lang talaga sa buhay si tatay. Walang anak, walang asawa. Yung meron lang siya, para yung mga kamag-anak na lang daw. Ay, ito tayo, para po sa inyo to ha. Sa inyo po ito lahat. Oh. 2, 3, 6. 9 kilo na bigas po itong bigas natin. Sa inyo po yan lahat, tay. Sobrang tuwa ko nga nung niyakap ako ni tatay, mga mima ko. Kitang-kita nga sa mga mata ni tatay, yung saya pagkatapos ko siyang bigyan ng bigas at noodles na may kasamang sardinas. Ito tay, para po sa inyo ha. 2,000. Naiiyak na nga si tatay sa mga oras na ito sa sobrang saya, mga mima ko. Sobrang na-appreciate niya yung perang binigay ko sa kanya, mga mima. Nang makita kong naiiyak na si tatay sa tuwa, mga mima ko, naiiyak na rin ako. Ang sarap talagang makatulong, lalo na kapag bukal sa loob mo yung pagtulong mo sa kapwa. Pagtapos ko bigyan si tatay ng pera, niyaya ko siyang kumain sa labas, mga mima ko. At tinanong ko siya kung nakakain na ba siya doon sa Jollibee. At ang sagot niya, mga mima ko, ay hindi pa daw. Never pa daw siya nakapasok ng Jollibee at hindi pa daw niya natitikman yung mga pagkain doon. Kaya pagkasabi niya nun sa aking mga mima ko, naintig lalo yung puso ko at agad-agad ko siyang dinala sa may pinakamalapit ng Jollibeehan. Pagdating namin, umorder na nga ako agad at di nagtagal, dumating din yung order namin. At habang kumakain nga kami, mga mima ko, nakikipagkwentuhan din ako sa kanya. Ang sarap din talagang kakwentuhan ni tatay, mga mima ko. Pagkatapos nga namin kumain, ay inihatid ko na rin siya sa bahay niya kaagad, mga mima ko. At pinagpatuloy ko naman yung pamimigay ko ng kaunting tulong. Ma, alis na po ako. Papasok na po ako sa school. Oh, siya, sige. Ay nga po pala, ma. Ano po ba ibig sabihin nitong nasa taas ng ulo ko ngayon? Percentage yan, anak. Makikita mo dyan kung gaano ka kamahal ng isang tao. So, ibig sabihin po, mahal niyo po ako ng 100%? Oh, naman, anak. I love you. I love you too, ma. What? Kasyero? Wow! Meron na palang kasyero dito sa Loglok. Ang galing! Di bale, pag uwi ko mamaya, panonoorin ko to. Hi, Bes! Good morning! Uy, good morning, Bes! Ano? 10% lang yung pagmamahal mo sa akin? Kala ko pa naman mataas. Best friend pa naman kita. Best, ano sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Wala. Tsaka pwede ba? Wag mo na akong kakausapin kahit kailan. Ayaw na kitang kausap. Best, teka lang! Oh, hi babe. Hi babe. Ay, mamaya na pala yung first anniversary natin, babe, no? So, anong plano mo? Nga pala, hindi pala kita maihahatid mamaya sa bahay niyo, babe. Dahil may lakad kami ng mga barkada ko. Okay lang, babe. Ang importante, mahal na mahal mo ko. Mama, excuse me po. Ito na po pala yung pinapakuha niyo sa akin. Sige. Ilagay mo na dyan sa may lamesa. Okay, sige po. Salamat, Iha, ha?
Kahit pa naman tong teacher na to, marunong din pala itong makipagplastikan. Iha? May sinasabi ka? Wala po, ma'am. Excuse me po. Bes, nandito ka lang pala. Alam mo bang kanina pa kita hinahanap? Sino ba naman kasing may sabi sa'yo na hanapin mo ko? Wala naman, di ba? Kaya pwede ba, Erica? Lubayan mo ko? Umalis ka nga sa harapan ko. Dahil baka mamaya, hindi kita matansya. Bes, alam ko na kung bakit ka nagkakaganyan. At dahil yon sa black heart na nasa itaas ng ulo mo ngayon. At may kailangan kang malaman tungkol dyan. Ano naman bang tungkol dito? Ha? Ano na naman bang kasinungalingan ang sasabihin mo? Naman eh. Makinig ka nga muna sa akin. Meron kang dapat malaman dyan sa black heart na nasa itaas ng ulo mo ngayon. At lalong-lalo nang hindi totoo yung sinasabi ng mama mo sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Yang black heart na nasa itaas ng ulo mo ngayon, hindi yan love percentage ng isang tao. Kung hindi yan love percentage, ano yan?